Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is December 15, 2025, araw po ng Lunes. Naka-uniforme pa ako, galing eskwela, sa trabaho, di ko pa nahuhubad. Magsimula na po tayong magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. And send forth your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in his consolations. Through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mag-aaral na po muli tayo ng mga salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po nating salita ng Diyos ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan. Wait lang po, share screen ako sa inyo para maipakita ang Ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Okay, eto na po siya. Ang ebanghelyo natin ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 21, mga talata 23 hanggang 27. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. He had gone into the temple and was teaching when the chief priests and the elders of the people came to him and said, "What authority have you for acting like this, and who gave you this authority?" In reply, Jesus said to them, "I will ask you a question, just one. If you tell me the answer to it, then I will tell you my authority for acting like this. John baptism what was it? Its origin, heavenly or human?" And they argued this way among themselves. If we say heavenly, he will retort to us, "Then why did you refuse to believe him?" But if we say human, we have the people to fear, for they all hold that John was a prophet. So that they replied to Jesus was, "We do not know." And he retorted to them, "Nor will I tell you my authority for acting like this." The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan po ang ating ebanghelyo ngayon. Stop share na po ako. So the chief priests, the elders, or the teachers of the law, kine-question nila si Jesus, sa anong otoridad o sa anong kapangyarihan ginagawa mo mga bagay-bagay na ginagawa mo. Wait lang po. Okay. So, kine-question nila si Jesus, sa anong otoridad, sa anong kapangyarihan ginagawa mo ang mga bagay-bagay na ginagawa mo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "We walk by faith and not by sight." Ang ibig sabihin nito, ng biblical na ito, ay sinasabi by footnotes, it emphasizes the importance of trusting in God's promises. Walk by faith, not by sight. Tayo ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa atin, kahit kung minsan hindi na natin naintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay. So pinagtitiwalaan natin ang mga pangako ng Diyos, katulad ng hindi niya tayo talaga pababayaan, and guidance rather than relying solely on what we can see or understand. Hindi natin maintindihan ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, dahil hindi natin maintindihan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon sa mga bagay-bagay. Halimbawa ko, may nangyayaring iba't ibang hiram o pagkakasakit sa pamilya, sinasabi natin, ano kaya ang nangyayari? Maaaring sa material na kaisipan, sa temporal na kaisipan, pwede natin sabihin na hawa lang. Pwede natin tignang spiritual.
Baka may sumasalbahe sa atin na masamang spirito. Pwede natin tignan yan sa ganyan. Sa temporal na paningin o sa spiritual na paningin. Sabi ni Gary Valenciano sa kanyang awit, "Teach me to trust in you with all of my heart, to lean on my own understanding. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there." Magandang maganda yung kanta na yon. Kasi kung minsan, yung sarili nating karunungan, dun tayo nagtitiwala. Sometimes we don't understand one another because we look at things differently. Hindi tayo magkaintindihan because we look at things differently, each from his own perspective. Maring iba ang pananaw mo sa isang bagay, iba sa pananaw ko. So, yung mga taong spiritual, people who are spiritual, understand other people who are spiritual also because they speak the same language. They speak the same language. They understand the same language. Halimbawa, medical practitioners understand each other because they have the language of their own. And they understand each other in their language, the medical practitioners. Likewise, sa ibang propesyon, ganun din. Ang mga pulis, magkakaintindihan sila sa kanilang sariling wika. Sa kanilang sariling wika. Also, the medical practitioners. So, they speak the same language. Tayo, if our language is by faith, magkakaintindihan tayo. Hindi lang tayo maintindihan ng tao kasi kung minsan we are acting according to faith and they see us, they don't understand us that this this person is acting by faith. Okay? Not plainly in a shallow, mababaw na paggawa. May mas malalim na dahilan sa kanyang mga ginagawa. Yan ang ibig sabihin. So, our gospel for today speaks about how the chief priests, the elders, the teachers of the law did not recognize that Jesus in front of them was himself the Lord and Savior of the world. Di nila nakita, di nila naintindihan si Jesus. Kasi hindi naman sila interesado sa katotohanan tungkol kay Jesus. Kasi nga, banta si Jesus sa kung ano ang gusto nilang ituring sa kanila ng mga tao. Gusto kasi nila na sila lang ang paniwalaan at sundin ng mga tao. At itong si Jesus ay parang nagiging banta sa layunin nilang ito. And they fail to understand who Jesus is, for their eyes are veiled. Nalalambungan ang kanilang mga mata. Hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan si Jesus dahil nalalambungan, natatakpan ang kanilang mga mata. In order to see Jesus, in order to understand Jesus, our eyes must be unveiled. Matanggal ang lambong sa ating mga mata. And wanting to do that is not to trust our own understanding. Kung magtitiwala tayo sa sarili nating pangunawa, hindi talaga natin maintindihan ng Panginoon. So wanting to do that, para matanggal ang lambong sa ating mga mata, is kailangan natin malalim na manalangin. Sabi sa isang yugto sa bagong tipan, sa pagpapagaling, sa isang bulago, bingi, sabi, Epata, Epata. We must deeply pray, Epata. Ibig sabihin, that is, be open. Mabuksan ka. Okay? Kung hindi nakaririnig, Epata, be open. Mabuksan ka. Makarinig ka. Epata, kung bulag ka naman, Epata, be open. Ang iyong bulag na paningin ay makakita. Epata, be open. Pag nag-exam ka sa board exam, di mo maintindihan, gaganyan ka sa tenga mo, kasi gaganyan ka sa mata mo. Sabihin, Lord, tapos sasabihin mo, Epata, Lord, let me understand. Lord, let me understand. Let me find the answer to the question. Epata, be open. So makikita natin yan sa ilang yugto sa bagong tipan, sa pagpapagaling ni Jesus.
sa mga pinagagaling niyang bulag o bingi. Okay? So the praise for we walk by faith, not by sight, again from 2 Corinthians chapter 5 verse 7, is a verse, a larger passage kung saan where the Apostle Paul, ipinapaliwanag ni Apostle Paul na ang pag-asa ng lahat ng Kristiyano ay hindi hanggang dito na lamang sa mundo, kundi maglalakbay pa hanggang sa kabilang buhay, that there is eternal life and the assurance that comes from faith in God. Sigurado tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag sigurado in the sense, sigurado tayo sa mga pangako ng Diyos. Ang buong konteksto, for we walk by faith, not by sight, tayo ay ini-encourage, tayong mga naniniwala, tayong mga nananampalataya kay Jesus, na tayo may confidence, kasiguruduhan sa ating sarili na tayo ay nasa panig ng Diyos and our true home is with God. Kahit hindi natin maintindihan ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo'y nagtitiwala, tayo'y may confidence. Sa lumang tipan, ganyan na nangyari kay Job. Hindi niya naintindihan ng ganap ang mga nangyayari sa kanya. Ang mga nangyari sa kanya, naubos ang kanyang kabuhayan, nagkamatay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Masyado siyang pinahintulutan kasi ng Diyos iyon na mangyari. Para kasi sabi, pinagpapala mo lang naman siya dahil binibiyayaan mo siya. Huwag mo siyang biyayaan. Tignan natin kung hindi ka niyan sumpain. Sabi ng demonyo, ano sabi naman ng Diyos? Sige, pero wag mo lang siyang papatayin. At yun ang nangyari kay Job. Sabi ni Job, ibinigay ng Panginoon, the Lord has given, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ganon nagtiwala si Job sa Diyos. Ibinigay ng Diyos, kinuha ng Diyos, dakilain ang pangalan ng Diyos. Kahanga-hanga si Job. So, hindi niya naintindihan ang mga nangyari sa kanyang buhay. Ngunit nanatili siya, okay, adoring God. Nanatili siya sa pagsambat, pagkilala sa Diyos. Kahit na saksakan ng daming malalalim na suliranin ang dumating sa buhay niya, pagkaubos ng kabuhayan at mga mahal niya sa buhay. Sa huli, ibinalik ng Diyos kay Job ang mga pagpapala, doble-doble sa dati. So, ganyan ang buhay. Hindi nakita ng mga teachers of the law, elders of the law, hindi nila naintindihan, hindi nila nakita kung sino ba itong Jesus na to. Kasi hindi naman sila interesado sa katotohanan. Yun ang unang-unang dahilan. Kaya hindi nila naintindihan, hindi nila nakita kung sino talaga si Jesus. Nasa harap na nila ang Panginoon at tagapagligtas ng mundo. Ngunit nalalambungan ng kanilang mga mata. So, epata, kung tayo hindi natin maunawaan at maintindihan ng Diyos, we walk by faith, not by sight. Epata, that is, we pray, be open. Epata, be open. So, dyan na po natin tapusin. So, kahit pa paano, tignan natin ano-ano ang mga pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Magkaroon tayo ng discernment. Maring sa mga pagsubok, lalo tayong tumatatag, di ba? Ang buhay ay blending ng sorrows and joy. Hindi naman laging sorrows. Merong mga joys. At hindi rin naman puro joys. Merong mga sorrows. Sorrows and joy. The blending of sorrows and joy. Wala tayong magagawa dyan kundi tanggapin. Wala tayong magagawa dyan kundi tanggapin. Wala naman tayong choice kundi tanggapin. Kung ano man ang mangyari sa buhay, magkaroon man ng sorrow, magkaroon man ng joy. So magkaroon tayo ng discernment sa mga nangyayari sa ating buhay. Ano ang gustong ipahiwatig, ang gustong ipaalam ng Diyos sa atin
sa mga nangyayari sa ating buhay. So, dyan na lang po natin tapusin. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito, magandang hapon sa inyong lahat.